Hindi na nga po nagtatrabaho, sige lang ang bakasyon. Sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Kasama pa si Amy Marcos. Nasabi ni Sara doon sa Kuala Lumpur, na-stage ko na niya siya kasi lagi ko siya niyang kasama. At sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng umalis sa tabi ko hanggat hindi mo na ibabalik ang aking tatay. Kasi yung kapatid mo niya, si BBM, siyang nagpadala sa tatay ko sa ICC. Yan sabi ni Yussi Castro, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Hello po mga manoy, mga manay, mga tugang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcaster, journalist from Albay. Sabi mga kababayan ni Sara Duterte doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, 3 daw sa mga kandidato nila sa PDP laban, other than itong si Bato, si Bongo, saka si Marcoleta, dapat daw nanalo. Panalo daw. Yan BP Sara says, Duterte and Senate bets Bondok, Kinlo, Mata won in 2025 midterm elections. Hindi, pasumpain mo na. Ikaw yung magpasumpa kung baga nanalo. Pero, never yan na i-recognize ng COMELEC kasi sa bilang nila, talo. Ayaw nga mga kababayan na patulan ng COMELEC. Nag-react kaagad yung Commission on Election. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia on Vice President Sara Duterte's allegations versus Halalan 2025, no comment niya. An expression of opinion by anyone in a democracy is free and therefore should be highly respected. Ayaw patulan po. Imagine, panalo daw siya, Panalo si Bondok, Chinlo, at saka si Dr. Mata. Ayan po. Sabi ni Sara Duterte, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Attorney Mata, hindi man po Attorney si Mata, Dr. Mata? BP Sara said during her address to the Filipino community in Kuala Lumpur. Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo dito sa mga statement ni Sara Duterte? Ako po, sa analysis natin, si Sara Duterte, gawa siya ng kwento para po mailihis doon sa sa issue ng impeachment trial laban sa kanya ilihis ang publiko. Ganon lang. Instruction nito mga kababayan sa tingin natin ng mga propagandist ni Sara Duterte, mga advisors niya. Gawa ka lang niya ng gawa ng kwento. Kasi niya yung mainstream media, gustong-gusto niya na pick upin kahit anong sabihin mo. Kasi po, ang mainstream media talagang ganon. Hanap sila ng controversy para may isulat, may i-report, may kwento. Kasi ang hanap buhay po ng mainstream media, yung kwento, mga controversy. Kaya ako nga, enjoy ako na kung ano-ano ang pinagsasabi ni Sara Duterte, noon si Digong, at saka yung mga kaalyado niyang mga senador, kung ano-ano mga katarantaduan ang ginagawa. O di, wow, may kwento kami. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami magkikwento rito. Di ba? Para basagin yung mga kasinungalingan. Alam nga naman, pabuiluin natin yung mga kasinungalingan nila. Nga po yung COMELEC, ayaw patulan. Demokrasya niya tayo. Yan niya yung opinion niya. O ngayon, kung talagang yon ang paniwala nila, di mag-file sila ng recount. Pag nagpa-recount sila, magagastosan ng milyon-milyon. Walang pumipigil sa inyo na mag-file kayo ng petition for recount sa Commission on Election. Gawin na niyo para malaman natin kung totoo yung inyong kwento. Para daw sa kanya, alam niya daw ang totoo na nalo sila sa eleksyon nung nakaraan. She cited the trio's performance in overseas absentee voting as evidence of their supposed victory, referencing her own 2022 vice presidential win.
where early results from absentee in overseas ballot showed her leading. Yun lang pala. Ilan ba yung ating mga mga OFWs kumpara sa mga butante na nandito sa Pilipinas? Ilang percentage ba sila sa total voting population ng ating bansa? Di ba? Maniwala sa iyo, Sara Duterte, na napakasinungaling po ninyo. Ang mga pinagsasabi ninyo, lahat baliktad. Ngayon sabi niya rito, karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka nanalo, baka lang pala. Baka nanalo ako bilang BP dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Ganon po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. While BP Sara admitted she was not an IT expert, she claimed she had spoken with unnamed information technology professionals who allegedly questioned the integrity of the vote count. Baka yung abogado po na kinaso ng Comelec na daldal ng daldal. Yun man lang. Nanggagatong lang yun. Gusto rin makilala. Di ba? Kinaso ng Comelec. Kasi is casting doubts sa integrity, mga kababayan, ng ating eleksyon. Mag-file kayo ng petisyon for recount para mapatunayan kung talagang nanalo itong tatlo ninyong kandidato. Yan man lang po ang legal process. Yan sabi niya rito. Kausap ko po IT experts na nagsabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin ninyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Official midterm poll ranking showed Bondok placing 17, Hinlo at 26, Inmata at 30th. Imagine that. Napakalayo, mga kababayan. 17, 26, 30. Yun pa yung nanalo. Kakaiba talaga po mag-isip itong si Sara Duterte po. O ngayon, sinagot ng Palasyo Malacanang. Sabi dito, Palace brushes off Sara Duterte's poll fraud claim. Sabi ni Castro, yung resulta niya ng May 12 election must be respected. Ang pangarap na yon sa ngayon ay hindi mangyayari. Yan naman niya ang nakikita nating gusto nilang naratibo. Gawing naratibo, sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati ng Comelec. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman siguro sila nagsasabi ng anumang positibo pagdating sa gobyerno o sa ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Hindi na nga po nagtatrabaho, sige lang ang bakasyon. Sumusweldos from the taxes of the Filipino people. Kasama pa si Amy Marcos. Nasabi ni Sara doon sa Kuala Lumpur, na-stage ko na niya siya kasi lagi ko siya niyang kasama. At sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng umalis sa tabi ko hanggat hindi mo na ibabalik ang aking tatay. Kasi yung kapatid mo niya, si BBM, siyang nagpadala sa tatay ko sa ICC. Yan sabi ni Yussi Castro, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Pakinggan natin yung press con kanina, press briefing ni Yussi Castro. Sinagot niya yung mga kwentong yan, mga kababayan, sa iba pang mga concerns. Ayan po si Yusek. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council
admitted that the president, the former president, had committed such crimes? Nahuli sa sariling bibig, inamin na may krimen ngang crimes against humanity. Ang nag-amin po, yung mismong abogado, nilaglag si Digong ng kanyang abogado habang nagpa-file ng petisyon for temporary release. Iwan ko kung bakit ganon yung naging statement mga kababayan ni Atty. Nicholas Kaufman. Baka naman niya Mr. Maribillas nadulas. Sinulat po, nakapalaman sa petisyon, alangan man hindi yun na-review. Nadulas kung verbal lang yung statement. Sinulat. So nakasulat yung pag-amin ng crimes against humanity. Talaga pong parang si Digong, nilaglag niya yung kanyang sarili, pati si Bato dinamay sa paglaglag. Sa bagay, si Bato naman talaga po yung PNP chief at implementor ng kanyang war on drugs. Sino pa man. You see? Kaya ito yung statement ni Yusek Claire Castro. Inamin niya. Inamin ng abogado. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, will not continue to commit crimes. Basta daw inapprove yung interim release, hindi na ipagpapatuloy yung paggawa niya ng krimen. So, ibig sabihin, inamin yung paggawa ng krimen, i-discontinue nga daw, hindi na ipagpapatuloy yung paggawa ng krimen. So, inamin yung krimen. Kasi kung hindi, ano yung hindi mo ipagpapatuloy? Tama po. Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad ng nangyari sa pangako sa jet ski. But anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ng ICC ang mag-determine kung sila ba ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision or resolution on that matter. Last question. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw ay nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Siguradong magre-react na naman po si Sara Duterte dito kay Yusek Castro. Kasi yung term na ginamit, user itong si Sara Duterte at si Amy Marcos willing na magpagamit. Against na ninyo kung bakit si Yusek Castro, mga kababayan, ang pinili na maging press briefer ng Palasyo Malacanang. Kasi po, ang dila ni Yusek Castro, parang two-edged sword. Bagay na pantapat kay Sara Duterte. Laging may patama po. Alangan man
Sila lang ang bira ng bira. May buwelta agad po ang terminong ginamit, user. At si Amy nagpapagamit din. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Ang kaibigan na minimin ni Yusek Castro, si Villar, kasi siya yung may-ari ng electric company, mga kababayan, na palpak ang serbisyo sa Siquijor. Yun ang binapatungkulan ni Yusek Castro, mga kababayan. Thank you, Tristan. Next question, Eden Santos, Net25. Po Yusek, may we know po kung meron na pong bagong set or tranche ng mga nag-courtesy resignation po na tinanggap na ng Pangulo or tinanggihan? Wala pa po tayong update sa ngayon. Regarding po doon sa sinabi ng Pangulo na nasa baba na o nasa mga Yusek na yung focus po nung pagtingin doon sa mga performance ng mga nasa position po na yon, meron na po bang mga USEC at saka mga nasa government agencies na nag-submit na ng courtesy resignation din po, at meron na bang tinanggap ang Pangulo or meron tinanggihan? Wala pa pong natatanggap na memo na kailangan mag-submit ng courtesy resignation ang mga USEC. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-evaluate sa kanilang performance. Yesterday po, Independence Day, sinabi po ng Kabataan Party List na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club, at kung tutuusin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang utos lang na Malacanang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng palasyo po? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso, at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. Dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process. At tatandaan nyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Thank you po. Thank you, Ivy Reyes. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas, at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo? Kasi syempre katatapos ng eleksyon, baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo, i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Yung mga kalyado ni Sara na mga senador, pati yung Senado, sinira. Sinira yung integridad. Sinira yung reputasyon, mga kababayan, ng impeachment court. Nakita naman ninyo kung anong pinagagawa ng ganyang mga kaalyadong senador po, pati yung impeachment case, kahit hindi pwede, gustong ipadismiss. Ganon katindi, mga kababayan, ito mga kaalyado ni Sara. Radyo.
Yusek, good morning. The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment para litisin si VP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng Palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po bang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si House Speaker Romualdez ay umaten po ng venue kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Ann Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Maraming salamat, Maricel. Follow-up question, Tuesday New, BZWB. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na... Wala po akong particular. Maliban lamang po kung mayroon po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Alam na? Thank you. Si Sarah? Maraming follow-up question, Ivan Marina. Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to trash out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the President willing to intervene? Depende po. Kung gano'n na po ba kalala. Kasi may nakikita po tayo, may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa barangay healthcare. So, tignan po, at i-assess po ito ng Pangulo, but still, the President is open for a dialogue. Salamat. Thank you. Thank you, Ivan. With no more questions, Yusek, Claire? Okay. Ngayon,
Ito na yung magandang balita sa war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin ang good news para malaman ng lahat. Okay? At bago po tayo magtapos, halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ang na-recover, Tagalog talaga, na-recover ng mga ahensya ng gobyerno sa tulong ng mga mangingisda sa Pangasinan. Isinurrender ng 29 fishermen sa PIDEA, Philippine Coast Guard, PNP, Philippine Navy at NBI ang 588 vacuum-sealed plastic packs na naglalaman ng illegal na droga na may tinatayang street value na 3.9 billion pesos. Nitong Mayo lamang ay may 10 mangingisda mula Bataan naman ang nag-surrender ng mga na-recover na-recover nilang illegal na droga na palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Tinatayang nasa 1.5 billion pesos ang halaga. Grabe po. Yan ang war on drugs, mga kababayan. Effective. Yan, hinirang ng mga bayani bloodless, ang mga nasasabing mangingisda dahil sa agarang pag-alerto ng mga ito sa mga otoridad. Isa itong halimbawa ng mahusay na kooperasyon sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at mga ahensya ng gobyerno. Nananawagan po tayo sa pamahalaan, ang pamahalaan sa buong taong bayan. Makipag-ugnayan po kayo upang masawata natin ang mga illegal na gawain kahit saan mang panig ng bansa. Mabuhay po kayo. Di ba, mga kababayan? Napakagandang mga balita. Effective ang war on drugs. Kasi may kooperasyon yung ating mga mamamayang Pilipino, mga ordinary people. Hindi tulad nung previous administration. Yung mga mamamayan, biktima po ng AJK. Kaya nga po si Digong, nasa ICC for crimes against humanity. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.